Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Yan. Kamusta kayong lahat? Sana okay po kayo at mag-ingat po kayo dahil merong bagyo na naman. Naku po, nag-uulan na naman. Meron tayong bago pag-uusapan ngayon mga pare. Ito ngang si Mag-aalong parang gusto nang ipakulong si Romualdez. Naalala nyo, di ba para siyang, kaya siya nag-resign kasi ang nangyari parang pinipigilan siyang malaman kung sino talaga yung pasimuno ng mga katarantaduhan dito sa Pilipinas. Kasi hindi siya magsasabi na dapat makulong si Zaldico at Martin Romualdez kung wala siyang nalalaman, di ba? I mean, hindi siya magsasalita ng ganyan kung hindi niya na-imbestigahan yung mga yon. At nung malapit na ngang mabuko, yung dapat mabuko, wala na. Bigla siyang kung ano nung pinaggagawa sa kanya. Advisor lang daw siya, hindi daw siya investigator. Biglang ganun Pero nung unang sinabi ni Claire Castro na siya po ay bagong investigator. Po siya magaling siguro mag-imbestiga to si Mayor Magalong. Kaya ang nangyari, nabubuko niya na at nalalaman niya na yung dapat niyang malaman o yung dapat malaman ng taong bayan. Nung malapit na, stop ka na dyan dahil mabubuko mo na kung sino ang dapat na mabuko. Mabubuko mo na yung pinuno ng mga katarantaduhang nangyayari sa Pilipinas. Kaya yan, nag-resign siya at syempre nagsalita siya patungkol dito na dapat nga itong si Romualdez makulong na. Bakit naman? Sabihin na naman ni Claire dyan, eto ang abangan natin yung sagot ni Claire patungkol dito kay Magalong. Kasi di ba mahilig pag si BP Sara ang nagsasalita patungkol dyan kay Calamarcos, administrasyon, kay Romualdez, di ba? Pinagtatanggol niya. Eto, naging investigator to sabihin na natin na sinasabi ni Claire na advisor. Naging advisor to ng ICI na tinalaga ng Pangulo para mag-imbestiga sa mga flood control project. Tignan natin kung ano yung sagot ni Claire Castro dito ni Auntie Claire. Nako po. Ano kaya magiging niya dito? Pahayag niya. Lalabanan niya kaya ito si Nako. Anyway mga pare, bago tayo pumunta dyan sa issue na yan, punta muna tayo dito sa sinabi ni Madam Amy. Ay, tama ba? Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na Ayan. So, si Senator Amy, meron daw silang GC, di ba? Yung mga senador, 20th Congress, may GC daw yan sila. Siyempre, modern age na, modern days na, kaya GC na, hindi na kagaya dati na text-text lang. So, meron daw silang GC. Yung GC na to, ibig sabihin, alam mo yon, para daw to dun sa mga, for example, kagaya nga na sinasabi niya, nung sakuna dati, yung mga senador nag-iipon, nagtutulong-tulong, nag-aambagan para makatulong dun sa mga nasalanta. For example nga, itong nangyari dito sa Cebu, yung lindol sa Cebu. Grabe, hindi yan basta-basta lindol lang, 6.9. Tapos yung presidente natin parang tanga. Diba? O siya nakatulala na lang doon. Tapos bandang huli, magbebenta ng 20 pesos na bigas. Proud pa siya doon. Anong putay na mo? Ay, may nagko-comment pala dito sa atin na hindi daw tayo bagay magmura. Pasensya na po pasensya na po. Nakaka-buisit kasi. Nakakamura talaga itong mga animal na to Pero mo, nasalanta na ng... Diba? Isipin nyo to mga banatero sa mga pare. Isipin mo, nasalanta ka na ng bagyo tapos bibentahan ka pa ng bigas. Anak ka ng tinapa. Kahit 5 piso yan, putang ina.
Kahit 5 piso yan, putya bad trip yun. Ganto na nga nangyari sa amin, bebenta mo pa kami ng bigas. Baliw ka ba? Proud pa siya doon, anak ng putya. Tapos pinagtatanggol yan ng mga animal na Marcos vlogger. Na, ayun anong hinahanap ng mga DDS? Ganyan, DDS. Mga DDS, ito na yung mga bigas na Alam nyo, hindi yan magiging makatotohanan yung sinasabi na 20 pesos na bigas kung hindi makikita yan sa bawat market o merkado sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag once na pumunta ka sa palengke, makikita mo merong 20 pesos na bigas. Yun yung masasabi natin ng buong bansa ay nagkakaisa sa tuwat saya na amin dala. Itbulaga no? Anyway, so yun yung sinasabi ko. Para maging matagumpay yung gusto mong mangyari, dapat bawat palengke may 20 pesos na bigas. Hindi yung dun lang sa gusto ninyo. Nagigets nyo ba ang ibig kong sabihin mga banateros, di ba? Anyway, mga pare, mga banateros, kung ikaw ay isang ano mo na yung kasi may mga awayan mga nasisira yung mga tunay na lang tayo. Lihis lang tayo muna konti sa topic kasi may mga nag-aaway dyan sa dahig Yung mga kabaklaan nila dyan. Wala naman tayong problema sa bading. Okay, sige, maging bading kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero putya, wag nyo naman dalhin yung kabaklaan nyo dyan sa dahig. Nag-aaway-away kayo dyan para kayong mga baliw. Nakakahiya. Tapos sasabihin ng mga yung mga DDS, yung mga DDS nag-aaway-away. Di ba ang pangit? Okay, ganito na lang ang gawin natin mga banateros. Banateros na, kung ikaw ay lumalaban o yung against dun sa mga pagnanakaw, sa korupsyon sa Pilipinas o isa ka sa mga naniniwala sa amin, kumbaga isa ka sa nagtitiwala na, alam mo yun, na tayong lahat masasabi natin na may tumatawag, wait lang So kung naniniwala ka sa pinaglalaban ng banateros, ikaw isang banateros na din. Sabihin na natin na okay, DDS tayo pero ang pangit na ngayon tawaging DDS, hindi na nagiging Diba, Duterte diehard supporter. Hindi, parang mga buwisit ang pinagmamalaki lang nila yung mga sarili nila. Kaya kayo naging DDS, kaya tayo naging DDS, naniniwala tayo doon sa pinaglalaban o yung advocacy ni Pangulong Duterte, yung ginawa ni Pangulong Duterte at yung ginawa niyang pagbabago sa Pilipinas. Doon tayo naniniwala. Kaya DDS tayo. Putya hindi yung mga ginagawa nila doon puro katangahan Pag-aaway, tapos may isa pang epal na dyan na mukhang tanga, pangit. Na puro chismis lang ang alam, fake news. Sino yun? Kilala nyo na yun, yung babaeng losyang. Putang ina. Kung ano-anong ginagawa, nagko-call out pa ng SMNI kung ano-anong sinasabi. Anyway, wag na natin pansinin yan kasi wala nang kwenta yan Baka alam na ng mga Pilipino, naniniwala na lang dyan kay Maharlika, mga tanga. Buta alam nyo yung mga expose niya, yung mga pasabog niya, di ba? Wala naman nangyari. Puro lang siya ganun, puro lang siya expose, puro lang pasabog. Putya, pag nakinggan mo naman, chismis lang lahat ang nangyayari. Tuloy natin to kay Senator Amy. So nag-left siya sa group, sa GC. Kulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito
ay nagkukumahog na manawagan ng pagkakais. Ayan daw. Nung dati daw, pag may sakuna, talagang yung mga senador daw nag-aambaga, nagkukumahog para may maitulong doon sa mga, for example, na bagyo. Ito nga, this time na lindol. Pero ang nangyayari nga daw ngayon, ano na Senator Amy, bakit nag-leave? Kasi At nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, Ano daw? siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidente. ibig sabihin yung sa GC daw hindi na pagtulong o kung ano man dapat pag-usapan. Yung GC ng Senado puro paninira lang. Alam mo yun? Yung meron kayong tropa na pinasok sa GC pero ang alam puro paninira lang. Ay, ito si ganyan, si ganito, si ganyan. Pinasok nyo yung GC na yun para dun sa, for example, sa outing. Ang nangyari sa GC na yun, naging chismisan. Kaya daw umalis si Senator Amy dyan sa GC na yan dahil nga ganyan na nangyayari. Sister, ilang batas na ang kanyang naipapasa na sa Diyan, Senado. Nagtaas pa ng bangko. Anyway, okay lang yan. Sige. Habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Apila ni Senator Amy, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Yun ang problema. Yun lang ang problema dito kay Senator Amy. Hindi niya pinapangalanan o hindi niya sinasabi kasi puro lang din siya ganun. Anyway, at least nagsasabi rin kahit papaano naman kung ayaw natin ng mga Marcos okay? Pero kahit papaano itong si Senator Amy may utang na loob pa rin dyan sa kay BP Sara. Dahil nga naman kung hindi dahil siguro kay BP Sara baka laglag na talaga siya. Tignan mo nga pang ilan siya dun sa Senado. Yeah? Kahit pa paano may utang na loob, bumabalik ng utang na loob. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Pero itong si Bongbong Marcos talaga, tignan mo si Manong Chavit. Nagsalita na patungkol diyan kay Bongbong Marcos. Nung nanalo na yan ang presidente, parang hindi na ako kilala. Samantalang noon, humingi ng tulong yan sa akin, kinausap ko ang Mayor's League. 'Di ba? Pati kay Pastor, 'di ba? Pati kay Pastor Kibuloy. Tinulungan din yan si Marcos. Nanalo din yan kay Pangulong kay sabihin natin kay BP Sara, hindi man kay Pangulong Duterte. At least Duterte pa rin. Kaya nga nakakabuisit yung ginawa ng ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong dun sa tatay nila na ipinalibing sa libingan ng mga bayani dahil nga ayaw ilibing yan. Kaya nakasalamin, pinalibing ni Digong, 'di ba? Pinalibing niya. Ba't hindi niyo ililibing yan? Ano naman yan? Naging presidente naman yan. Sa batas naman niya na kailangan po, kung gusto ng presidente na ilibing siya doon o ng kamag-anak, walang problema. Pinalibing, walang nagawa yung mga pinklawan. Ang mga komunista. Ngayon, anong kapalit ang ginawa ni Pangulong Duterte kay Marcos? Yun, pinadala siya doon sa dahig. Walang yun. Tapos sa dahig naman, may mga nag-aaway-away na mga animal na puro kabaklaan ang pinapairal. Alam nyo, wala namang ano pinaglalaban nyo? Ano ba yung pinaglalaban nyo dyan? Bakit kayo nag-aaway-away? Ha? Wala tuloy ako sa topic Nakakabuisit. Isipin nyo naman mga pare, kaya nga nandun tayo Kaya nga nandun yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Nandun, nananawagan, araw-araw nandun. Para, alam mo yun, para manawagan na pauwiin na si Pangulong Duterte at makita nung ICC, ewan ko kung may epekto yun, pero at least nakikita nila na itong mama na to na dinala dito, yung mga supporter hindi naalis. Talagang naghihintay sila na mapalabas si Pangulong Duterte o ano nangyari. Nag-aaway-away kayo dyan? Para kayong mga abnormal. Anong inaano nyo? Para kayong nakapagmana ba kayo ni Pangulong Duterte? Isipin nyo yun Isipin nyo yung mga banateros. Nakapagmana ba kayo? Ba't kayo nag-aaway-away? Diba sa isang pamilya pag may pamana, kailangan awayin mo para sa'yo mapunta yung... Nag-aaway-away kayo sa mana?
Parang ganun na nangyayari dito eh. Ewan ko sa mga to, mga baliwan po to. Oh, eto yung interview ni Magalong na sinasabi na kailangan daw si Romualdez makulong din kasi tignan nyo mga pare. Bakit kailangan makulong din yung na yan si Romualdez? Kasi nung una iniisip natin o ang pinapalabas nila, ang pinagmumukha nila talaga si Zaldico ang parang iniipit nila. Si Zaldico ang lahat ng may kasalanan. Si Romualdez, ligtas yan. Dito, pag-iimbestiga ni Magalong, syempre nalaman niya na. Malamang meron tong alam. Meron talaga tong alam. Ayaw niya nga lang sabihin. Di ba sinabi niya dun sa isang interview, hindi ko alam kung saang channel yun, na meron akong alam pero hindi ko dapat sabihin sa inyo. Siguro sa na lang, sa lugar na dapat kong pagsabihan, doon na lang. So merong alam to, may natuklasan to. Kaya nga biglang bawi yung investigator, biglang naging advisor na lang. So ang sabi niya nga, doon pa lang sa pagbibitaw o pagbabanggit na hindi ako investigador tapos advisor lang pala ako, medyo kakaiba na. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mag-resign na ako, ganun. Dapat kinuha mo muna yung sahod mo, sir. Tapos eto pa. Ang bandang huli, siya pa ang medyo conflict of interest Kasi yung gumawa doon sa may tennis na binabato sa kanya, yung tennis court, yung sa Diskaya, yung company ng Diskaya. So parang nagiging, tropa mo pala yung Diskaya Kasi sila ang gumagawa doon Tapos meron siyang sinabi na nagalit nga ako kasi yung finishing, okay naman yung structure, wala namang problema, yung finishing lang ang problema. At nagalit ako doon kasi nga sinabi ko, bakit hindi nyo inayos yung pag-finish? Yan na nga lang yun. Sinabi niya naman na sila talaga ang nahawak niyan. Pero hindi ibig sabihin, may kinalaman na ako doon sa mga flood control project na yan. Hindi naman ghost project yun Tsaka hindi naman substandard. Meron lang konting problema sa finishing pero pinapaayos niya. Tapos sabi niya pa nga hindi pa daw bayad yun. Kulang pa sila. Kita nyo? Unlike dun sa Bulacan na may kawayan ba yun? Yung pinuntahan ni BBM. Unlike dun, tapos na sabihin, bayad na lahat, fully paid na. Putya, wala man lang kahit isang hollow blocks na nandun. Kanino kayo maniniwala? Yun na lang At sa tingin ko, si Zaldico ngayon, medyo natutuwa. Hindi naman siguro natutuwa na, natutuwa siya na hindi lang siya ang madadali. Kasi pati si Romualdez may pag-asang makulong. At dapat talagang makulong. Tapos sinasabi ni Auntie Claire na patunayan kailangan ng ebidensya. Pag walang ebidensya, haka-haka lang yan. Ano na siya ngayon? Siya na yung speaker ng speaker. Siya na ang bagong speaker ng speaker. Si Auntie Claire. So iba na yung amo niya. Hindi na si Marcos ang amo niya ngayon Si Romualdez na. At magtataka kayo mga banateros, mga pare. Kaliwat kanan ang banat kay kay Romualdez, kay Zaldico, tsaka kay Marcos. Bakit yung mga vlogger ng mga Marcos ng administrasyon ngayon, parang tahimik? Yung mga flip-topper, yung mga hip-hop, di ba? Sila Boss Toyo. Ewan ko to si Shernan kung ito yung bagong hindi ko alam bakit tahimik sila ngayon? Wala nang bigay? Siyempre naman, kahit ako, for example, tao ako ni Romualdez. Putya, hindi na ako magsasalita kung wala kang pakimkim sa akin every month. Pakimkim muna bago kita ipagtanggol, di ba? Yun. So tahimik na sila ngayon. Tapos sasabihin nyo kami yung bayad, mga gago. Tayo na nyo.
Kasi alam nyo, hindi naman namin kailangan na hindi mahirap ipagtanggol o ilaban. I mean, magsalita patungkol dun sa mga tao may ginagawa talaga. Unlike dito sa mga magnanakaw na to, ang hirap ipagtanggol niyan. Kailangan mo talaga ng budget dyan. Kailangan mo ng effort para maipagtanggol mo yung mga yan. Kasi kung, halimbawa, kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, mag-e-effort pa ba kami doon? Ang daming patunay na tumutulong sila sa mga Pilipino eh. Ang daming patunay, ang daming mga ebidensya na sinasabi ni Auntie Claire, ang daming ebidensya na itong mga tao na to, kay BP Sara o kung sino pa man, kay Senator Bongo, siya pa yan. Ang daming patunay na itong mga tao na to tumutulong. Kaya hindi mahirap ipagtanggol pag may dumadali. Di ba? Tsaka kahit hindi kami binabayaran ng mga yan, tama eh. Di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Pag yung mga vlogger na nakikita nyo, pag mali, pinaglalaban pa rin, ay bayad yan. Ay, nakagaya nito ni Romualdez. Paglalaban mo pa ba to kung hindi ka babayaran? Puta, kitang-kita na yung katarantaduhan. Yung katarantaduhan ni Marcos. Bulag na lang siguro ang hindi makakakita sa mga kalokohan niyan. Anong may iwang legacy? Meron? Wala. So anyway, paano natin to? I-play na natin to. Daldal ko na. Daldal mo na Hindi, napansin ko lang naman. Kayo naman, napansin ko lang eh. Sige, play na natin to. Sinabi ni Magalong patungkol dyan. Buti hindi sinabi ni Magalong na kasi si Katon nga nandito eh. Hindi sinabi ni Magalong, kasama nga yung presidente dyan eh. Sabi ni Katon niya, hindi, siya nga ang dyan eh, nagsabi kaya nabunyag eh. Di ba? Sige, play natin ito mga pare. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan nga ang Pandora's box? Well, Ending dyan, patayin niyang mga... ako talaga, Ang ending dyan, barilin sa luneta yung mga magnanakaw na yan. Diba ang ganda nun? Maawa ka ba dun? Ano yan sa tas umiiyak. Patayin. Isipin nyo na lang, ang daming namatay dahil sa katarantaduhan nila. Sa pagnanakaw nila o dun sa mga ghost project nila, ang daming namatay, di ba? Nung bumaha, ang daming naapektuhan, ang daming nasira ang buhay, ang daming nasirang tirahan, Tapos sila nagpapakasasa. Ano dapat gawin? Patayin, di ba? Pero mo nagpapakasasa sila doon sa pera na hindi naman sa kanila, tapos yung mga nagbubuwis o yung mga nagbabayad ng buwis, nalulunod, nahihirapan, lubog sa baha, walang makain, ano pa? Ano dapat gawin sa mga tarantado na yan? Barilin. Barilin sa luneta yan. sumikap kaming tumulong para talagang makulong. Yan. Kailangan may makulong eh. Mhm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, Yan sino po ang dapat makulong? Ikaw. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Idol yan si Katon Ying. Kaso hindi ko lang gusto yung mga pagtatanggol niya kay Marcos. Pero magaling naman to. Magaling naman. Well, Can you name names? isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Ayun na, uy. Ibig sabihin, nagsalita na si Magalong base dun sa mga dokumento na nakuha niya. Kitang-kita naman natin. Alam na natin kung sino yung talagang may sa mga to. Gumagawa ng katarantaduhan. Di ba? Di umano. O nagnakaw, di umano. Kasi siya nag-imbestiga eh. Di ba? Hindi ako nagsabi nito, siya.
O base daw sa investigasyon niya, base sa dokumento, dapat ang makulong si Romualdez. Hindi lang si Zaldico. Dapat tatlo yan, sir. Tatlo. Sino pa yung isa? Ayun na eh. Parang ang nangyari kasi na alam niya na kung si... Excuse me. Alam niya na si Romualdez ang isa doon sa may katarantaduhan itong mga flood control at ghost project na to. So isa si Romualdez doon sa may katarantaduhan ng insertion, di ba? Si Romualdez yan, tsaka si Zaldico. Ngayon, malapit niya nang matumbok kung sino yung pinuno Biglang biglang binaliktad. Hindi, meron kang yung sa Baguio, yung tennis court. Ano rin yun, Diskaya din yun. So tropa mo yung Diskaya. Ayun yan Ay. So doon malapit na talagang mayari. Malapit nang madali, malapit nang malaman kung sino yung dapat sino yung ulo. Pucha, napigil, yun lang. Medyo may pumipigil pa rin talaga, no? Kaya nga sabi natin, itong mga nangyayari natin sa ating sakuna, hindi lang to basta sakuna lang. Kasi sunod-sunod, bumutok ang bulkan, lumindol, bagyo ng bagyo, di ba? Baliw yung presidente. Hindi lang yan, may sinasabi ang Diyos patungkol dyan. Hindi naman sa pagiging, isipin nyo kahit hindi tayo relihiyos. Bulo lang po ito. Kahit hindi tayo maka-Diyos, sabihin na natin pero mapapansin mo kasi, di ba? Sunod-sunod yung bagyo. Hindi nangyayari yan sa siguro tatlong bagyo na sunod-sunod, pero bihira yung, alam mo yun, kakatapos lang, 1 linggo lang na bumagyo, may bagyo na naman, hindi lang Hindi pa nga humuhupa yung baha, bumabagyo na naman. Tapos meron pa tayong lindol. Hindi lang basta hindi lang basta nangyayari yan, may ibig sabihin tong mga nangyayari na to. Kaya nga, napapaisip talaga tayo na alam nyo, napaisip talaga kami na kaya kasi sobra kasi yung ginawa nyo sa sa KOJC. Parang pwede sigurong ito na yung balik ng mga katarantaduhan na ginawa nyo sa kanila. Lalo na kay Pastor. 'Di ba? Alam nyo kasi magkaiba yung makamundo sa espiritual. Si Pastor kasi nagsasalita ng espiritual. So sa kanya yun, espiritual niyang nararamdaman yun. Yung iba kasi sinasabi, baliw daw. Anyway, sasagutin niya naman yan. Pero ang nagiging problema kasi hindi nyo mag-gets kung ano yung point niya. Hindi nyo mag-gets kung ano yung pinapaliwanag niya kasi hindi kayo doon napasok sa espiritual. 'Di ba? Andito kayo sa makamundo. Bukod talaga yan. Dati nga, 'di ba? Sinasabi rin yung panahon ni Jesus Sinasabi rin na minamak din siya 'Di ba? Tinutuligsa din siya Ganon din sa mga alagad ng Diyos. Kahit hindi lang naman kahit hindi naman si pastor meron din ng mga tinutuligsa diyan, yung talagang naniniwala sa yung lumalakad ng tama. Si pastor kasi hindi naman yan ordinaryong hindi naman siya ordinaryong pastor lang. Ang dami niya, yung mga ibang lahi nakikinig sa kanya. Biruin mo, 7 million yung member ng KOJC sa buong mundo, di ba? Hindi biro yung mga hindi biro yung mga naniniwala sa kanya at nakikinig sa kanya. At yung mga yun, pag kinausap mo yung mga member ng KOJC, hindi mo makikitaan ng yabang, hindi mo makikitaan ng angas. Kumbaga pag kinausap mo sila talagang down to earth. Biruin mo, yung isang musikero doon. After niyang tumugtog, hindi siya nagmamalaki. Tapos magtitimpla ka pa ng kape. Sir, gusto niyo po ba ng kape? Ganyan. Pero mo yun, sa iba yan. Halimbawa, ikaw, sa isang company, mataas ka na. 'Di ba? Mataas ka na For example, ikaw yung singer.
o ikaw yung CEO sa isang company o ikaw yung manager. Biruin mo, manager ka na, tapos pagtitimpla mo ng kape yung mga mabababa sa'yo o yung mga taong nandyan sa'yo. Diba? Pwede ka mag-utos. Pero kung ikaw yung gagawa, medyo iba na yun. Nasa karakter na yun ng tao. Ganon yung ginagawa o yung paghuhubog ni pastor dun sa mga member niya. Hindi niya tinuturuan o hindi niya hinahayaan na lumaki yung ulo ng mga yun. Diba? Ganyan dapat. Kaya hindi naman nagre-reflect sa kanya eh. Hindi sa kanya yung mga tinuturo niya. Doon mo makikita sa hindi niya kailangan magsalita para makita natin o para makita nyo yung mga ginagawa niya. Kasi yung mga bata nga, tuwan-tuwa sa kanya eh. Yung mga Tsaka magtataka ka dun sa, diba? Magtataka ka dun sa nagreklamo sa kanya na hindi nila, pero ang pangit eh. Diba? Ang daming member ng KOJC na magaganda. Maganda yung itsura. Meron pa nga mga foreigner na pastoral. Magaganda talaga. Oh. Bakit yun yung may karapatan magreklamo yung kung may mga itsura, di ba? Oh. May mga itsura. Tapos, ito ginawa sa amin ni pastor, ganyan, Wala naman nagrereklamo maganda. Ang mga nagrereklamo yung mga pangit. Siguro siguro may gusto kay pastor tapos hindi siya pinapansin. So nagalit siya gano'n. Ayaw mo pansinin ha. Demanda kita gano'n. Hindi, gagawa ko lang naman yun. Pero at least makikita nyo, try nyo pumunta o makipagkausap. Kahit sa SMNI, punta kayo sa SMNI, kausapin nyo yung mga tao doon. Simula doon sa guard, doon sa nagbabantay sa gate, grabe na ang approach. Sir, saan po ba kayo sir? Ganito po. Ay, sir, ay papaalam po muna namin. Maayos kausap, hindi kagaya ng ibang guard sa Tsaka alam mo, sila na may-ari eh. Saan kayo punta? Ay, bawal dito yan. Sino naka-experience niyan lalo sa sa mga mall? May mga mall na o kaya doon sa mga masasabi natin na mga guard yun. Minsan sa subdivision. Lalo dyan sa mga hotel dyan sa dyan sa may Ortigas, meron kaming inaanoan dyan dati, yayabang na. Hindi pwede ang nyo ha. Ayun yan. Naiintindihan naman natin, trabaho nila yun, okay? Walang problema kasi sila yung mapapagalitan. Okay. Pero yung approach nyo naman, para kayong, may-ari ba kayo? Ano ang ginagawa mo dito? Saan ka pupunta? Nagsabi ka na ba? May appointment ka ba? Ang yabang eh. Hindi ka mapagsalita maayos, boss? Paalo ko sa'yo yung shotgun mong bulok eh. Tapos yung mga shotgun nila, di ba? Pag pinutok mo siguro yung bubulaklak yun eh. Anyway, naiba na tayo ng issue. Sige. Patuloy na natin to. Na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman. Kaya nga sila naging speaker. Alam nila yung ginagawa nila, Mayor Magalong. Alam nila, pero meron kasing, cash. Meron kasing pakimkim, gano'n. So kahit alam mo yung ginagawa mo, alam mong mali yung ginagawa mo, basta tinapaalang ka ng pera, ay nako, yung mga yun. Oy, si nagsabi niya, nagsalita rin niya patungkol, si Prasco nga, yung sinasabi ko sa inyo. Ba? Ay, hindi tayo bibigyan ng project, ng pondo, pag hindi tayo pumirma dun sa impeachment.
May mga pakimkim yan. Pag ay, tsaka napansin nyo ba mga banateros? Yung mga aso ni Tamba, nanahimik na ngayon, no? Talagang parang binusalan yung mga bunganga nila eh. Nawala. Di ba nawala? Yan sila, sila Suarez, di ba? Sila JJ Suarez, sino pa ba yan? Yung ni Dilima, yung kamukha ni Dilima. Yung taka din. Oh, madami mga aso yan si Romualdez, pero nawala no, napansin nyo, hindi na nagsasalita, hindi pinagtatanggol. Oh. Pustahan tayo. Magbabaliktaran na yan kasi isipin nyo to mga pare, kahit anong ginawa nilang paninira kay BP Sara, kahit anong pagpapalubog nila dun sa ali, wala eh. Sila ang lumubog dahil nalaman kung ano yung katarantaduang ginawa nila. Oh, yun. Yun ang nangyari. So, magbabaliktaran na yan ngayon. Kasi alam nilang wala talaga silang pag-asa at hindi na magiging presidente si Romualdez. Oh, di ba? Oh, yan, napapala nyo, mga demonyo kasi kayo. Oh, sige, tuloy nga muna natin. Hindi matapos yung video natin. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Ay, na pala yun. At eto mga banateros, pansinin nyo, si Romualdez hindi mo na makita kung nasaan. Diba? Dati may mga siyempre kasama din to sa sa mga lakad ni Pangulong Duterte. Nakikita yan sa likod si Romualdez pag nag-i-speech si Pangulong Duterte. Ang payat niya pa nun. Oo, kung sino yung nakakapanood ng mga video dito ni Pangulong Duterte dati, pag nakita nyo si Romualdez sa likod, payat pa siya nun. Hindi nyo makikilala. Ayun puta, grabe na yung taba eh. Pero kahit grabe yung taba o yung laki niya, hindi natin makita kung nasaan. Ano to, miss ka po na? Hello? Yung mga natin dyan, ICI. Oh, yung natin, sino pa ba? Yung DILG natin. Ano po ba? John Vic, Secretary John Vic Remulla, naka-iska po na po ba to si Romualdez? Kami po ay nagtatanong lang ha. Baka ito ay naka-iska po na hindi natin nalalaman. Mahirap yan. Kasi si Zaldico biglang lipad eh. Ay, hindi natin nalaman. Pati ito ba, papabayaan nyo na lang yan dyan? Pwede. Kaya nga ang talino ni isipin nyo to mga banateros mga pare. Ang talino ni ni Zaldico, yung nalalaman niya nang nagtutunog-tunog na yung mga kagaguhan nila, nagsumisingaw na. Pucha, biglang lumipad eh. O paano nga natin na siya mahahabol ngayon kung wala na siya dito sa Pilipinas? At pwede sana natin siya mapauwi kung siya pa congressman. 'Di ba? Hindi, nag-resign din si Gago. Yun na, butang ina, wala na tayong pag-asa. Hindi na uuwi yan. Tapos may mga kondisyon pa siyang sinasabi, ewan ko kung totoo yun na kailangan niya daw due process. Puta, yung ginawa niyo nga kay Pangulong Duterte, due process ba yun? Yung ginawa niyo kay Pastor Kibuloy, due process yun? Kahit hindi nakapangalan kay Pastor at naka-address doon yung warrant of arrest, talagang tinrabaho nyo pa rin, mga animal kayo. Yung nananahimik na community doon, mababait, binulabog nyo, mga baboy kayo. Kabastos tong mga animal na to. Bumabalik na sa inyo yan. Babalik sa inyo yan. Wait lang yung... Hindi ko alam kung yung kay Marcos, paparating na ba o... Waiting natin yung kay Marcos kung anong balik yung kay Marcos. Ha? Mga animal talaga. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ating mga videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganon din po ang SMNI DZAR 1026 Banateros 2.0. Okay.
Sige. Again, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Totohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at